Kalinga. Region: Cordillera Administrative Region o CAR. Capital: Tabuk City. Founded May 8, 1995. Area: 3,232 square kilometers. Population: 229,570. Di tayo lalayo sa ating previous episode, Isabela, dahil ang kasunod nitong probinsya ay karatig lalawigan, ang Kalinga. Dahil parte ng CAR, ang Kalinga ay isa ring landlocked na lalawigan. 5 probinsya ang pumapalibot dito. 3 ay mga karehiyon nitong Apayao, Abra at Mountain Province, samantalang 2 naman from Region 2, ang nabanggit na kaninang Isabela at Cagayan. Nahahati ang lalawigan sa 8. Ang kabisera na Tabuk ay ang natatanging syudad sa buong CAR aside from Baguio. Ito din ang pinakapopulado na lampas kalahati ng kabuuang populasyon ay dito naninirahan. Ang 7 munisipalidad naman ay ang mga sumusunod: Rizal, Pinukpok na pinakamalaking bayan, Balbalan, Pasil ang pinakamaliit naman, Lubuagan na naging sentro ng gobyerno ni na Aguinaldo sa loob ng 2 buwan, Tinglayan at ang Korteng Puso na Tanudan, ang least populated. Taliwas sa inaasahan, ang lalawigan ay di lang puro kabundukan. Itong nasa east side ay mostly kapatagan na. Pati ang city center ng Tabuk ay dito matatagpuan. Sa kanlurang bahagi ang mga extreme na terrain, tabi-tabing mga kabundukan at mayayabong na kagubatan, with Mount Alchanon being the highest point ng probinsya. Isa naman sa mga pinakamahalagang sangay ng Rio Grande de Cagayan, bukod sa na-discuss previously na Magat, ay ang Chico River. Nadaan ito sa Kalinga mula norte sa Pinukpok hanggang makalabas sa Tinglayan, kung saan magtutuloy-tuloy ito pababa sa ibang Cordillera provinces. Sa silangang bahagi din ng Kalinga, mas maraming kalsada ang pwedeng pagpilian papasok. Ngunit pwede ka rin naman makadaan sa west at south side sa pamamagitan ng mga Bonamin highways. Wala ding sariling paliparan ang lalawigan at nagre-relay lang sila sa kalapit na Tuguegarao Airport. At wala ka lalong makikitang anumang seaports dito. Kalinga talaga ang bigkas sa pangalan ng probinsya, hindi Kalinga. Sa katotohanan ay opposite din ang kahulugan ng pangalan nito sa Tagalog word. Dahil kung ang Kalinga ay pag-aalaga, ang Kalinga naman ay salitang ibanag na nangangahulugang kalaban. Napasama ang Kalinga sa iba't ibang proto at sub-provinces bago nito nakuha ang kasalukuyang border. Nagsimula sa Lepanto Bontoc noong kakasimula pa lang ng American occupation sa bansa. Ang sakop nito ay umabot mula ilang parte ng kasalukuyang La Union, Benguet hanggang Isabela. Di malaon ay itatatag naman ng mga Amerikano ang Mountain Province, na kabilang pa din ang majority ng Lepanto Bontoc na kasama yung ibang Cordillera provinces na Ifugao at Apayao. Speaking of, nabanggit ko sa Apayao episode na 1960s e na-establish naman ang Kalinga Apayao Province. Katangi-tangi ang hugis ng probinsya dahil itsurang ulo ito na naka-side view. Pero di ko na-mention noon na di ito aksidente lamang. Dahil isa sa mga pinlanong gawin ng Diktatoryang Marcos ay ayusin ang border ng lalawigan upang maging kawangis nito ang Pangulo na nakatanaw sa Ilocos Norte. Pansinin na pati ang nakapumadang buhok ay kinuha. Pero may mas malagim na karanasan ang lalawigan sa kamay ng diktador. Dahil sa Chico River ay nagugat ang isa sa mga naging focal point ng human rights violation noong martial law. Kabilang sa mga planong infrastructure projects noon ni Marcos Sr. ay ang pagpapatayo ng dam sa ilog. Pero di nila kinonsidera ang mga mismong naninirahan sa lugar na nagmula pa mismo sa mga angkan ng original settlers. Pero Marcos, being Marcos, ay pinilit na matuloy ang proyekto. Ilang taon din nagkaroon ng tensyon ang mga sundalo ng administrasyon at mga katutubo, especially mga tribe leaders ng Kalinga Apayao at Mountain Province. Isa na dito ay si Macleing Dulag ng Tribo Butbut. Ilang beses din sinuhulan ng gobyerno si Dulag
Either posisyon sa isang ahensya, pera, pati na mga babae. Pero tinanggihan niya itong lahat. April 24, 1980 nang umabot sa sukdulan ang girian nang palibutan ng mga sundalo ni Marcos ang bahay nito at saka pinagbabaril ng walang kalaban-laban. Siguro naisip nila na ikakatakot ito ng mga katutubo, pero mas lalo pang umigting ang pagkakaisa ng mga tribo dahil dito. Di malaon, ang administrasyon na mismo ang sumuko at ipinatigil ang planong pagpapatayo sa Chico River Dam. Kalinga din ang pangalan ng major ethnic group ng probinsya. Sila ay bumubuo sa lampas kalahati ng populasyon. Ang iba pang IP sa area ay mga Kankanaey at Bontok. Pero ang pumangalawa sa demographics ay ang mga nag-migrate na Ilocano. Ang mga Kalinga ay nahahati pa sa iba't ibang tribo. Ilan dito bukod sa nabanggit na kaninang Butbut ay ang Lubuagan, Limos, Madukayang, Upper at Lower Tanudan, Southern at Mabaka Valley Kalinga. Another notable person from the Butbut tribe ay si Apo Wangod Ogay. Born and raised sa Tinglayan, nagsimula magbatok si Wangod noong siya ay 15 anyos pa lamang. Ang tradisyong ito ay nagsimula sa mga mandirigmang Kalinga na nagpapamarka sa balat ng kanilang mga naging panalo sa labanan. Obviously, sa ngayon ay di na uso ang ganitong tradisyon, pero napapanatili ni Wangod ang pagbabatok dahil sa worldwide recognition na natama niya nitong nakaraang dekada. At kahit walang sariling anak, naipasa niya na din ang practice sa kanyang mga apo sa pamangkin. Ito pa ang ilang personalidad na nagmula sa lalawigan. Ang mamamahayag na si Rafi Tima ay sinilang sa Kabisera. Ang mga atleta namang sina Hergy Bacyadan at Agustina Bantilok ay taga-Tanudan. Matatandaan na sumubok sila makukuha ng medalya nitong nakaraan lang na 2024 Paris Olympics at Paralympics respectively. Ang previous Paralympian din na si Gerald Mangliwan ay nagmula sa Tabuk City. Lastly, ang unsung hero ng World War II na si Maggie Leones ay taga-Lubuagan. Habang bihag ng mga Hapon ay natuto ito magsalita ng kanilang wika. Nagamit niya ito upang mag-espiya at mailigtas ang ibang Pilipinong hawak ng mga mananakop noon. Dahil sa kanyang mga kontribusyon, ay ginawaran siya ng Silver Star Medal ng US Army. Ang Bodong Festival ang pangunahing selebrasyon ng lalawigan para sa kanilang founding anniversary. Ngunit 2017 lang ito nagsimula at Ulyalim ang pangalan ng naunang kapistahan dito. Pinaltan ang pangalan ng pista dahil deeply rooted ang Bodong tradition sa mga Kalinga people. Ibig sabihin kasi nito ay pakikipagpayapaan. Tuwing buwan ng Pebrero ginaganap ang kapistahan at di nawawala sa selebrasyon ang street dance competitions, trade fairs, beauty contest at ang Awong Chigangsa o A Call for 1,000 Gongs presentation. Bilang parte ng Cordillera Mountain Range, syempre pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Kalinga. Ilan sa mga kadalasang inaani dito ay tubo, pinya, kalamansi, kape, saging, mani, at mga gulay na nakakasurvive sa malamig na klima. Ganun pa man, may fisheries industry din sa lalawigan dahil sa Ilog Chico. Kaya ang mga nahuhuli dito ay pawang freshwater types tulad ng tilapia, karpa, rice fish, at loach. Isa din ang Kalinga sa mga may high growths among the provinces ngayong post-pandemic dahil sa patuloy na paglakas ng service industry sanhi ng mga nagpupuntang turista. Sa pagkain section naman tayo. Bukod sa mga nabanggit na sa previous Cordillera Province episodes tulad ng pinikpikan, etag, pinunig at sinursur, ito pa ang ilang delicacies na pwedeng masubukan pagtungtong ng Kalinga. Ang ulikan ang kanilang local red rice. Sa mga bayan ng Pasil at Lubuagan, kadalasang mahahanap ang mga taniman nito. Ginagamit din ang ulikan bilang panghandog sa mga bagong kasal. Ang binungor naman ang kumbaga comfort food ng mga Kalinga dahil ang sabaw na ito ay panlaban nila sa malamig na mountain weather. Gawa ito sa mga pinagalo-halong gulay, tapos ay nilalagyan pa ng agurong o yung mga susong nakikita sa taniman ng palay. Ang pampainit sa sabaw ay ang siling sitchut na mas maanghang pa daw sa labuyo. Meron din sariling choice of kakanin ang mga Kalinga, ang inandila. Maiahalin tulad ito sa palitaw dahil sa flat na hugis nito.
Ang kaibahan ay mas mahaba ang Kalingan version at itsurang dila, hence the name. At imbis na dried coconut, latik ang nagsisilbing toppings nito. Being a mountainous area, expect mo na ang mga common tourist spots ng lalawigan. Pero masusurprise ko pa din sa karamihan dito. Unahin na natin ang Mount Binuluan ng Lubuagan na isa talagang bulkan. Bagamat considered ng PHIVOLCS na inactive, matatagpuan sa paligid nito ang mga tinatawag na fumarole fields o mga lupang may nasingaw na volcanic steam. Ang mga usok na ito ay may dalang sulfur, kaya makikita din sa gilid ng bulkan ang mga tinatawag na sulfur hills. Agaw pansin ang mga burol dahil sa kulay nitong dilaw. Another notable mountain ay ang nasa Tinglayan naman, ang Matingoy. Kilala din ito sa tawag na Sleeping Beauty Mountain dahil sa hugis itong nakahigang babae. Ang Balbalasang Balbalan naman ay diniklarang national park noong 1970s. Dahil sa mayabong ng mga kagubatan at samot-saring endemic wildlife na matatagpuan dito, kaya ito tinawag ding the Green Heart of the Cordillera. Ilan sa mga species ng ibon na nadapo dito ay ang Isabela oriole, Luzon water redstart, whiskered pita, at flame-breasted fruit dove. Pero bukod sa mga ibon, meron ding Philippine wartibig, Luzon narrow-mouthed frog, at Luzon striped rat. Maging ang bulaklak na Rafflesia ay matatagpuan din dito. Naging laman din ng balita noon among the paleontology community ang bayan ng Rizal dahil sa natagpuan ditong mga buto ng Nesorinus philippinensis, ang isang hayop na tinuturing na ninuno ng mga rhinoceros ngayon. Sinasabing ang buto ay noon pang 709,000 years ago at may mga marka na kinatay ito. Patunay na may mga early humans nang nakatira sa lugar. Samantala, itong St. William's Cathedral sa Tabuk City, Awichon Cultural Village sa Lubuagan, at ang Cordillera Heroes Historical Marker sa Tinglayan ang ilan sa mga pinagmamalaking man-made tourist destinations na pwedeng bisitahin sa lalawigan. Malaking kamangmangan na sabihing tao ang nagmamay-ari sa kalupaan, gayong mismong tayo ang pagmamay-ari nito. Bakit natin aangkinin ang bagay na higit pang mabubuhay kaysa sa atin? Iyan ang mga katagang nagmula kay Makliing Dulag. Pinakamahalaga sa mga Kalinga ang lupain na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Kaya kung bibisita sa lalawigan, ay naway tumatak din sa atin ang mga salita ng martir. Now you know Kalinga. Susunod, La Union.